Merong nagtanong mga boss, bakit ko raw nahiligan na tumakbo, no, bilang isang negosyante. So, syempre, sasagutin ko yan. And yung sagot ko ay para to sa mga aspiring na mga negosyante, no? At para din sa iyo na nagninegosyo ka na ngayon. So, tapusin mo to, baka meron kang makukuhang aral sa video natin today. Ayun. So, by the way mga boss, no, I am Roger Silvido and isa po akong computer and laptop supplier for about 6 years. And right now mga boss, I am sharing my wisdom, I am sharing my experiences, no? And also failure, kasama na doon yung mga failures ko, kamalian ko sa pagninegosyo para po mas ma-prevent yun na yan na mangyari sa inyo. So, backstory lang po mga boss, no? Siguro mga 2011, yan. Nagtatrabaho po ako dati sa isang BPO company. So, trabaho namin is related sa digital marketing. So, to be specific is ano siya, search engine optimization company. So, yan yung trabaho ko dati. And merong mga araw mga boss, no? Merong time na nung nag-duty na ako, papunta na ako sa office, ay na-feel ko talaga na ang tamlay ko during that day. So, pagdating ko na sa office, umupo ako sa upuan ko. Siyempre, nag-open ako sa laptop. Na-feel ko talaga na parang nilalagnat ako. So, hanggang sa napansin na ako ng manager namin na parang nahihina talaga ako and sobrang init ko during that day. So, ang ending ay pinadala ako sa ospital para mapa-check up. And ayun, pagdala ko nung nandun na ako sa ospital ay sinabi talaga ng doktor na advice for admission talaga. So, na-admit ako for 3 days. Ayan. So, after kong na-admit doon for 3 days, so, syempre lumabas na ako, di ba? So, ayun, back to work ulit. And then, bumalik siya. Siguro mga 2 to 3 weeks. Bumalik ulit yung sakit ko. Yung mga nararamdaman ko, bumalik siya. And, syempre, ano na rin tayo, nagpadala tayo sa hospital. Kasi dati, meron kaming HMO. So, unlimited yun eh. So, syempre, take advantage na lang natin. So, ayun. Nagpadala ako sa Chonghua. Yan, Chonghua Hospital. So, doon, syempre na merong mga laboratories, merong mga ah, isinagawa na laboratories exam. So, doon sinabi ng doktor, yung findings pala, sabi ng doktor na meron daw akong fatty liver. So, pagkarinig ko talaga, sabi ko, parang akala ko ang ano na nun, severe na siya na sakit. And parang napatigil talaga ako pagkarinig ko na parang mamamatay na ba ako nito, parang ganun. So, yung advice lang talaga ng doktor, sabi niya, hindi pa naman siya ganun kalala, yung findings, no? Sabi niya, dapat iwasan ko na daw yung mga fatty foods, iwasan ko na daw yung sigarilyo, iwasan ko daw yung um, pag-iinom, mga alcohol, alak. So, iwasan ko daw yan. And then, dapat daw ay bumalik na ako sa pag-exercise. So, yun yung sabi niya. So, based dun sa sinabi niya, syempre, nag-ano din ako kay Doc. Sabi ko, Doc, mahilig naman ako sa kasi dati pa po, nung nagtatrabaho pa ako sa BPO, mahilig na talaga ako sa basketball, naglalaro din ako ng badminton, naglalaro din ako ng volleyball. So, dun ko na-realize no, na, ito pa, hindi rin ako masyadong umiinom dati. Kung umiinom man ako, siguro, very seldom lang talaga. At
hindi rin partida ha, hindi rin ako naninigarilyo. So, kumbaga, supposed to be, wala yun sa akin, di ba? So, dun ko lang na, na napagtanto na kahit pala na wala kang ginagawa na ganun, hindi ganun yung lifestyle mo, pero still, makukuha mo pa rin yan sa environment mo. Kunwari, meron kang mga kaibigan na mahilig sa smoking, di ba? So, parang naging third hand smoker doon kasi ikaw yung nakakalanghap ng sigarilyo or ng smoke nila. So, which is ikaw yung kawawa doon. So, yun lang yung na-realize ko, and starting doon, pagkarinig ko talaga noon, doon ako nag-umpisa talaga na naging health conscious. Ayun, so kung ikaw mga boss, no, kung isa ka ng negosyante ngayon, um, wag mo nang antayin talaga na ma-diagnose ka kagaya sa akin or magkasakit ka para maging healthy, no, or mag-umpisa ka ng mag-exercise. Wag mo na yung antayin kasi ang hirap po sa feeling na nandun ka sa ospital, nakahiga ka, and then nakikita mo yung mga pasyente. So, pangit po siya. Pangit po sa pakiramdam. So, kaya mapapayo ko talaga sa inyo kung kahit na hindi pa kayo nagkasakit or hindi nyo pa na-feel yung mga ganong sakit or ganong feeling sa katawan nyo, wag nyo nang antayin. Okay? So, importante talaga sa atin bilang isang negosyante, no, na papawis lang kasi alam naman nating lahat mga boss na sobrang stressful po yung mundo na pinasukan natin sa pagnenegosyo. Ang dami nating gawain sa loob ng isang negosyo. Meron pang merong accounting, merong marketing, merong sales. Lahat ng trabaho sa negosyo natin, 'di ba? Nakaka-stress 'yon. At ang sobrang nakaka-stress is kapag wala kang benta. So, kapag nahihirapan yung negosyo natin, syempre tayo bilang isang negosyante, mafe-feel talaga natin na nahihirapan tayo sa cash flow. So, yun pa lang, sobrang stressful yun. And para sa akin, para magampanan natin yan, kailangan talaga natin na palaging nag-exercise. Okay, so yun po yung story ko, bakit ako nag-umpisa na naging health conscious. So, since then mga boss, no, since then talaga is, kung nakikita niyo po sa mga post ko, doon po siya nag-umpisa talaga na palagi akong tumatakbo. Okay, pero lately lang talaga ako na pumasok sa mga fun run, sa mga trail run events. So anyways, ibang story 'yan. But then masasabi ko lang na medyo matagal na talaga ako na tumatakbo, nagjo-jogging, nag-e-exercise. Hindi lang siya official kagaya sa mga fun run. Ayun, so bakit ko nga pala 'to sinishare sa inyo ngayon mga boss? So sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss, no, dahil naniniwala po ako mga boss na ah, prevention is better than cure. Okay, so ma-apply po natin 'yan sa negosyo natin, sa buhay natin, no, kahit sa anong bagay na 'wag na nating antayin talaga na magkasakit tayo or 'wag na nating antayin na humina yung katawan natin bago pa tayo mag-exercise. So, the moment na meron ka pang chance na mag-exercise, gawin mo. Hindi naman siya kailangan na mabilis agad. Hindi mo kailangan na tumakbo ng sobrang sobrang haba talaga. Pwede kang mag-start ng siguro mga 30 minutes walking. Pwede kang mag-start ng kahit na 1K lang, 1 kilometer. So, sa akin dati, quick story lang, sa akin dati, nag-umpisa ako 1 kilometer hanggang sa ginawa kong parang challenge sa sarili ko. So, hanggang sa ginawa kong 2K, ginawa kong 3K, hanggang sa naging 5K, kaya ko nang tumakbo ng 10K, 20K. So, yun yung yun yung journey ko. So, sa inyo mga boss, no, alam ko na sobrang busy mo ngayon. Alam ko na
priority mo talaga yung negosyo nyo. Pero ano siya, which is good yan, which is para sa akin, yan yung the best mong gawin talaga. And dagdag mo na lang to sa daily routine mo, no, na kailangan talaga natin na bigyan din ng pansin yung oras para sa sarili natin. Kahit na konting pagpapawis lang, okay na yan, goods na yan. Diyan ka po mag-umpisa, hindi mo kailangan na yung mabilis agad. Ang importante, mag-umpisa ka. Ayun. So, ang problema kasi dito mga boss, kapag, yun nga, skeptical tayo, ayaw natin na mag-exercise talaga, matigas yung ulo natin. Or minsan, no, gusto talaga natin na magpapawis, gusto nating mag-jogging, gusto nating mag-exercise, pero iwan ko ba, merong external force talaga na humihila sa atin, no? Meron talagang ganyan na kumbaga ayaw niya talaga na makapag-exercise tayo. So, yan diyan po nagkakaproblema kasi darating yung time mga boss na makakaproblema ka sa health mo talaga. I'm not sana wag yang mangyari sa but tao lang po tayo, no? Siyempre, nagkakasakit din tayo. So, yun nga, sabi ko kanina na wag mo nang antayin na dumating pa yan sa'yo. Kung kaya mo pang tumakbo ngayon, tumakbo ka or mag-walking ka. Yan yung pinaka the best. Okay? Kasi, pag hindi mo na yan, kasi para sa akin mga boss, kung dumating na yung oras talaga na magkakaproblema ka sa kalusugan mo, affected din yung negosyo mo dyan. 100% sure ako dyan. Okay, so kaya sa ngayon pa lang, kung hindi pa yan nangyari, then dapat na mag-exercise ka na. Okay, ayos. So, ayun lang mga boss, no? And invite pala kita. Meron po tayong grupo mga boss para sa mga computer business owner. So, ilalapag ko na lang po yung link sa baba. Okay, so kung meron kang katanungan din, comment ka lang sa baba. Sure ako na mababasa ko yan and pwede natin yang i-content soon. Ayos. So, ayun lang. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!